Alright, so good morning, good afternoon everyone. So yung ginagawa pala natin ngayon ay yung ating pinaka first video training para sa ating mga bagong distributor. So ngayon ay bago tayo magsimula, syempre gusto ko lang ipaliwanag sa inyo no kung gaano ba kahalaga yung ganitong training. Kasi ako before na nag-start ako sa ganitong business, na-experience ko yung may iba't iba akong nagiging kasama, nagiging under ako sa iba't ibang mga leader. So, ang pinaka naging mahirap para sa akin is paano ba magsimula? Yun, parang hindi ko alam paano gagawin lahat. Parang hindi ko alam kung saan ba ako magsisimula. Meron akong product, meron ako lahat. Pero ano yung next step kong gagawin? So parang lagi ko nung ino-overthink ano yung most effective way, ano ba yung mas magandang gawin, paano ba gawin, ano ba yung dapat gawin. So dahil doon, that leads me na mag-explore, maghanap ng learning at alamin kung paano ba siya talaga sisimulan, paano siya gagawin, ano may mga step by step, ano yung mga dapat kong matutunan. So doon ako nagsimula lahat hanggang sa natutunan ko at yung isa sa pinakabagay na natutunan ko is yung isa sa it doesn't matter what works. What matter is what duplicates. So yun yung isa sa pinaka natutunan ko. Hindi ibig sabihin na gumagana ang isang bagay, pero kung hindi mo naman siya kayang i-duplicate, wala rin. Halimbawa, yung for example, sobrang galing mo sa math, kaya mo mag-solve ng mga complicated uh, kahit gano'n sobrang complicated na mga bagay pero hindi mo kayang ituro dahil sa sobrang complicated or kaya walang iba nakakagawa kasi yun yung way of earning mo, di ba? So, although maganda siya, maganda, magaling, malaki ang kita, pero kung hindi mo naman kayang ipagawa rin sa iba para magkaroon ka ng leverage, parang hindi rin siya magiging maganda para sa side mo, di ba? So ngayon, ang ginagawa natin ngayon, ang first video training para sa mga bago nating mga kasama sa business na ginagawa ngayon. So, bago tayo tuluyang magsimula, ay gusto ko lang i-explain sa inyo para maintindihan nyo kung bakit ko to ginagawa lahat. So, ngayon time check, 2:24 a.m. na ng umaga. No? Bakit ko to ginagawa? Pwede naman ako mag-aral na mabuti. Mag-aral, magkaroon ng ganyan, ganito, ganyan, di ba? Na mag-aral, simple, 30,000 per month na sahod or 18,000 per month na sahod. Pero bakit ko ito ginagawa? So, naniniwala ako, pinakauna kasi na talagang dito sa direct selling na industry, lahat ng tao merong equal opportunity. Nakapag-aral ka man, hindi ka nakapag-aral, matalino ka man, bobo ka man, wala ka mang alam, wala ka natutunan. Parang dito, parang gustong-gusto ko siyang matutunan. Gustong-gusto ko mag-succeed sa industry na to. Kasi alam ko pag gumaling ako dito, dumating yung panahon, makakatulong rin ako sa iba kapag kumikita na rin ako ng sobrang lang umaapaw na, di ba? Yung sobrang yaman na talaga mas makakatulong ako sa iba na although may makikilala ka along the way na kailangan ng tulong, naghanap ng opportunity, hindi natatanggap sa work kasi hindi nakapag-college, nakapag-high school. So nakita ko yung ganitong industry para makatulong sa lahat. So ganun, yun yung isa sa pinaka nagde-drive sa akin kung bakit ko siya ginagawa. Kaya ako nandito kahit yun, marami tayong mga challenges na nangyayari. So, yan, kahit 2:26 na ngayon, nandito pa rin tayo gumagawa ng video. So, yun yung pinaka pinanghugutan ko. At talagang gusto ko dumating sa point na hindi ko lang natutulungan yung sarili ko, natutulungan ko rin yung ibang tao. Parang ganun ko ini-envision yung magiging purpose ko dito sa mundo. So, yan, ang ginagawa pala natin ngayon ang ating first new distributor orientation. So dito ituturo natin lahat kung paano magsimula, anong dapat isipin, anong dapat gawin, step by step para kayo rin ay mag-succeed at hindi na kayo maguluhan, ano magagawin ko, no? Kasi alam nyo, isa sa pinakamadaling bagay kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay,
ay huwag gawin. So yun. So let's start. I-share ko lang yung screen ko dito. Yan. So yung pinaka matututunan natin dito guys, kung paano gawin yung business ng tama. In a way na hindi ka mahihiya, in a way na wala kang masisirang relationship sa parents, sa magulang, kamag-anak, kaibigan. Di ba alam naman natin kasi sikat na sikat ngayon, pag nandyan ka daw sa network marketing, direct selling, pag may in-invite ka daw na friend, tapos na. Ayun, tapos na yung friendship nyo. Pero hindi po yung totoo. So dito po natin yung matututunan lahat, 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 lahat na. Okay. So, let's go. Wait, share ko lang ng mabilis ang aking screen. So, presentation. Share. Right. So, dito natin ilagay. Present. Hmm. Present. Alright. So, yun. Perfect. So, yan. So ngayon, welcome sa ating first new distributor orientation. Dito pag-uusapan natin ang lahat ng dapat yung matutunan. Kasi maganda na sa simula pa lang, alam na natin yung mga bagay na dapat natin gagawin. Kaya makinig kayong mabuti. Kung may notebook kayo, isulat nyo dapat kung anong gusto nyo isulat. Lahat ng natutunan nyo. I suggest pagkatapos nyo itong mapanood is lahat ng mga, huwag kayong mag-take notes ngayon, pure lang kayo, makinig lang kayo ng makinig. Tapos after presentation, every 30 minutes, 20 or 10 minutes, mag-pause kayo para isulat lahat ng natutunan nyo, kung ano yung natandaan nyo. Tapos balikan nyo ulit yung video. Tapos isulat nyo ulit. So ganun siya para mas magets natin. No? So yun, welcome ulit sa ating new distributor orientation. By the way, my name is Calvin Brian Obedencio. Pero sa SOCMED, ginagamit kong pangalan is Vin Evangelista kasi mas mabilis siyang matandaan, di ba? So yun, ngayon pag-aralan na natin. Okay, so paano ba how to become successful in Chantal direct sales? So yung pag-aaralan natin kung paano ba maging successful, ano ba yung mga bagay na dapat natin gagawin para mag-succeed tayo sa ganitong industry. Okay? So by the way, magtatanong kami muna, sino dito yung gustong maging consultant rank this month? Yun. So ngayon, makinig kayo mabuti dahil pag-aaralan natin paano ba natin ma-reach yung ganyang goal step by step. May bagay tayong lahat na dapat natin gagawin. Alright. So dito, paano nga ba? No? Dito, ano nga ba yung NDO? No? Dito, matututunan natin dapat master natin yung principle ng Pareto or Pareto principle. Si dati kasi si Pareto, yan isa siyang Italian. So merong ginawang pag-aaral na yung net gross income ng isang bansa ay galing daw sa 20% ng population ng bansa. So now doon nila nalaman na parang 80% ng result is came from 20% ng kabuuan. For example, ang wealth ng isang bansa ay galing daw, 80% doon is galing sa 20% ng mayayaman or ng tao doon sa isang bansa. So meron pa silang isang ginawang experiment kung saan familiar kayo sa Greenpeace. Yung Greenpeace yung ginagawang muncher. Yan. So nagtapon sila, ang ginawa kasi nila doon is yung 20% ng Greenpeace, tinapon nila, na which is nag-result ng 80%. So, ang dapat lang natin matutunan dito is 20% pala, I mean, ang dapat lang natin matutunan dito sa ganitong business to succeed, ang kailangan natin is 80% mindset and 20% skill. So dito, kahit wala kang experience, kahit bata ka, o talagang totally wala kang alam, is hindi yung magiging hadlang kasi ang pinaka-importanting recipe dito ay yung pag-iisip mo or yung mindset mo. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba yung 80% na mindset na dapat na meron ka bilang Chantal direct sales distributor. Yan. Number one na dyan is yung attitude.
Okay, ano ba yung attitude? So, naniniwala ako guys na sa buhay ay walang aksidente. Everything has its purpose. Lahat ng bagay may rason. Ngayon, alamin natin, attitude. Pag binilang natin siya isa-isa, halimbawa A1, yan. Kung bibilangin natin siya isa-isa, itong attitude na word pala na to, o itong letter na to, is magre-result siya ng 100%. Ibig sabihin pala dito, dapat ang attitude mo in terms sa ganitong business is 100%. Ano saan ba tayo dapat na magiging 100%? Ibig sabihin, alam ko siguro dito, alam niyo na rin na may mga pagkakataon na dapat halimbawa may isang mahirap or may isang tao na mali yung attitude in terms ng pera. So nanalo siya sa loto, ano nangyari? Imbis na napabuti sa kanya, yung pagkakaroon ng pera is napasama siya. Kaya dapat lang natin maunawaan dito is dapat meron tayong maganda, right and proper attitude. So alamin natin kung saang proper attitude o anong attitude ba yung dapat na maging 100% tayo. So una na dyan is dapat yung attitude natin, dapat meron tayong 100% na GLLA. So ano ba yung GLLA? Alamin natin, ano ba yung GLLA? Gumagana. Okay. So ano ba yung GLLA? So yan yung good learning and listening attitude. Dapat meron kang 100% good learning, listening attitude. Hindi pwede na ano lang, dapat, hindi pwede naman kasi na learning lang, walang listening kasi hindi ka naman matututo kung hindi ka nakikinig. Hindi naman pwedeng nakikinig ka lang, wala ka natututunan. Dapat meron kang good learning and good listening attitude. So, dapat dito, alamin natin. So, may bibigay ako sa inyong isang sekreto na binigay ng isa sa mga naging mentor ko na bakit napaka-importante na 100% tayo na mayroong good learning and listening attitude. Yan. So, knowledge. So, isa sa mga tinuro ng mentor ko is ganito. Isa sa mga secret na binigay niya sa akin is para daw mag-succeed ka sa ganitong business, dapat meron kang knowledge. Ibig sabihin, dapat 100% willing at gigil kang matuto, handa kang pag-aralan yung negosyo, handa kang pag-aralan lahat kung ano yung mga bagay na dapat gagawin. Dapat meron kang knowledge. Sa pasitunuro niya, pag meron ka, dapat daw, kung meron ka dang no, ibig sabihin, magkakaroon ka daw ng edge. Yan. Pag meron kang no, ibig sabihin magkakaroon ka daw ng edge. Ngayon, kapag meron ka ng alam or meron ka ng edge at meron ka ng natutunan, doon ka palang masisimulang magka earnings o kumita. Ibig sabihin, ito yung isa sa pinakasekreto na binanggit niya, is para daw pala magkaroon ka ng edge, is dapat kang matuto. At kapag natuto ka na, doon ka palang kikita. Kaya napaka-importante na dapat 100% ay willing tayo at gigil tayong matuto. Yun. Ngayon, ngayon, alamin naman natin kung ano pa yung isa sa mga sekreto na binigay ng isa sa mga naging mentor ko. So, naniniwala ako na sinabi ng isa sa mga naging mentor ko na talagang nakatulong naman sa akin na para malaman ko kung ano ba yung mga bagay na dapat kong gagawin is dapat unang-una daw alamin mo kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Dapat daw alamin mo kung anong kalagayan mo, saan ka, ano ba yung ang tawag dito, yung asan yung kinatatayuan mo, ano ka ngayon, isipin mo kung ano ka ngayon, may pera ka ba, wala, ano bang meron ka, ano ba experience na meron ka, yan. Pagkatapos daw niyan, alamin mo naman kung saan ka pupunta.
kung ano yung pupuntahan mo. Ano ba yung destination? Ano ba yung goal? Ano ba yung gusto mong papuntahan? Kapag alam mo na yun, ang next mo naman gawin, yan. Para mapunta ka sa growth or sa goal mo, dapat meron kang gagawin. Ano yung dapat mong gagawin? Is dapat willing kang magbago. Halimbawa, um, dati, mahilig kang magrason. Busy ako, wala akong pera, wala akong ganyan, mahiyain ako, yan. Pero kung gusto mo ngayon, kailangan mo lang i-acknowledge kung nasan ka ngayon. O mahiyain ako, o baka ganito ako, ganyan ako, baka yan, mahiyain ako. Pero isipin mo, saan mo ba gusto mapunta? Para malaman mo na kung ano yung mga bagay na dapat mong babaguhin sa sarili mo. So actually before, talagang mahihain din talaga ako, no? Parang pinush ko lang talaga yung sarili ko kasi alam ko yung deep why ko. Alam ko kung bakit ako nandito, bakit ko 'to ginagawa, at para saan, para kanino ko 'to ginagawa. Kasi kapag alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung why mo, yung deep why mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, is talagang hindi ka basta-bastang susuko na sinasabihan ka na nila na wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Pero ikaw, kasi alam mo kung ano yung rason kung bakit ka nandito. Ano yung deep why mo kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo ngayon. Diba? Yun yung isa sa mga bagay na nakakatulong sa'yo. Para hindi ka mag-quit at magtuloy-tuloy ka lang at willing kang gawin yung changes na gusto mong gawin. Ngayon, alamin natin. Yan. How? So ngayon alamin naman natin kung ano ba yung iba sa mga katangian na dapat na alamin natin. Yan, alamin natin next slide. Yan. Dapat isa sa mga rason o isa sa mga paraan para maging successful sa ganitong business is alamin mo yung why. Katulad ng binanggit ko, 'di ba? Na ano ba yung why mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay na to. Kung bakit ba dapat nating gawin yung ganitong business, bakit dapat tayo magnegosyo sa santal, no? Bakit natin to dapat na gagawin. Ako kasi before, parang ang first na, actually, kung hindi naman malalim yung why nyo, okay lang yan. Kasi before, hindi rin naman malalim yung why ko. Parang sa akin lang, ah, gusto ko lang na may araw-araw may magagamit ako. Araw-araw, yan, may syempre, yung may makain ako sa pang-araw-araw, yun na yung pinaka main reason ko before. Pero dumating ako sa point ng buhay ko para nagiging passion ko na to, na talagang gustong-gusto ko na itong gawin, na para makatulong sa iba, makatulong sa sarili ko. At isa sa pinakahinahangan ko is to achieve yung financial freedom, financial success para sa sarili ko at para sa pamilya ko. So yun yung pinaka-deep why ko kung bakit ko ginagawa yung Chantal. Ngayon, syempre hindi ko naman sasabihin sa iyo kasi hindi ko naman alam yung deep why mo. Kaya yun yung assignment mo. Dapat alamin mo kung bakit mo ginagawa yung pagbibusiness na to. Kasi kung hindi mo alam yung deep why mo, napakabilis mo lang sumuko. Kaya dapat alamin mo kung ano ba talaga yung deep why mo, kung bakit mo ginagawa yung bagay na to. And next. Ngayon, next, alamin natin. Ngayon, alam na natin yung deep why, alamin naman natin kung ano yung next na dapat na merong mindset ka. Una, dapat mayroon tayong strong belief. Meron tayong malakas na paniniwala sa industry. May malakas na yung paniniwala saan? Sa company, sa group, product, upline, downline, sa sarili mo at sa Diyos. Bakit? Halimbawa, sabihin ng kakilala mo, na, pyramiding yan. Kung wala kang strong belief sa sarili mo o sa kumpanya, sa industry, panigurado, madi-discourage at mawawala ka na wala pang 1 week. Kaya dapat may mataas ka na belief. Halimbawa, ito isang building. Building A, B, and C. Halimbawa, itong building A, di ba? Kasi ang belief kasi natin, guys, yan yung magiging pundasyon nung ginagawa nating business ngayon. Halimbawa, sa A. Kung itong A, kung ganito lang kababa yung pundasyon, tingin nyo tatagal ba siya? Kung darating yung malakas na bagyo, tingin nyo magtatagal ba siya?
At alamin naman sa ating B. Yung B, tingin nyo okay ba siya? Diba? Okay naman siya, mataas yung pundasyon, pero mas mabuti yung C. Napakalalim ng pundasyon niya. Tingin nyo kahit anong gawin nyo dun sa C, tingin nyo susuko o mag-quit pa siya. Siyempre hindi na kasi mataas na yung strong belief niya sa company, sa product, sa grupo, sa upline, sa downline, at sa sarili niya. At higit sa lahat sa Diyos. Ngayon alamin naman natin, paano ba tayo magkakaroon ng strong belief sa company? Yan. Bakit ba tayo dapat magtiwala sa company? So alamin natin, syempre dapat alam natin yung background ng company. Dapat alam natin kung anong meron sa company, sinong namumuno, ano yung mga background. Halimbawa, una, 7 years. Tingin nyo, ang isang kumpanyang tumagal ng 7 years, scam pa rin ba? Diba? Tingin nyo yung 7 years na company, mawawala pa rin ba? Next, isa pa sa main reason, ang chairman ng kumpanya, ng company natin is si Sir Luel Magdadaro. Si Sir Luel, isa siya sa pinakasikat in terms ng online marketing, e-commerce, and dropshipping dito sa Pilipinas. So almost marami rin siyang mga businesses na pinapatakbo. Ang e-commerce, isa pa yung sa career, meron din siya sariling career, manufacturing, lahat marami. So, pangatlo, meron din tayong awards. Best brand, best supplement, health and beauty. Tapos, isa sa pinakanagandahan ako dito is yung 4 countries. Sa ngayon, nasa 4 countries na tayo: Japan, Philippines, Hong Kong, Taiwan, or Dubai. Yan, parang 5. Hong Kong, Japan, Dubai, Philippines. Yan. So, 4 na country. Although 7 years, pero parang nagsisimula pa rin talaga ang kumpanya. Isipin nyo, unti pa lang ang distributor. Hindi maunti, marami na rin, pero talagang napakalaki pa ng growth ng company. Isipin nyo, nasa na tayo 13 years from now, 12 years from now, 10 years from now, no? Kung hindi tayo susuko. Isa pa is yung legalities. Isa rin yun sa pinaka main reason. So, tingin nyo, may company ba na illegal? Kung may legality, di ba? Wala naman. Siyempre, may legality yung company. Next naman is yung over dito sa Pilipinas. Meron tayong branches, almost 11 branches sa Pilipinas: Cabanatuan, Quezon City, Davao, sa baba Bulacan, tapos meron sa Dubai, Hong Kong, at saka sa Japan. So tingin nyo, maganda ang company? Siyempre maganda talaga ang company. So wala na tayong question dyan kasi company-wise, maganda talaga ang company. Bukod dun yung products din natin is affordable at talagang effective at manufactured ng isa sa mga top manufacturing dito sa hindi lang dito sa world, dito sa buong mundo. Isa siya sa pinakasikat na manufacturing. Kaya talagang wala na tayong pagdududa, magandang maganda yung company. So, kaya ako talagang mas nakapag-decide talaga ako na kahit anong mangyari talaga, hindi na ako aalis sa company na to. Kasi marami na rin akong company na nasamahan. Ah, alam ko na challenges nun yun. Along the way, marami rin naman tayong natutunan. So, nung nakita yung company, yung may-ari, di ba? Yung legalities, yung mga awards sa product natin, 14 branches, 4 countries. Bata pa 7 years, napakalaki pa talaga ng growth. Kaya, kung nakikinig ka ngayon, hindi mo man to nabutan yung 7 years, no? At least, kung nandun ka sa starting point, 7 years magkakasama tayo. Kasi alam ko, darating yung araw, magkakaroon ng malaking result yung grupo na Exurge. Maraming magkakaresulta, maraming gaganda yung buhay, makakatulong talaga to sa lahat. So, yun, ganun ko talaga siya binivision. Kaya hindi ako nahihiya kasi alam ko na hindi ako susuko dito. So, lahat ng mga tao na nakasama at sumabay, talagang gagawin ko yung best ko para, yun, magkasama-sama kami, di ba? Next. Alamin natin yung belief sa company. Ngayon alamin natin. Grupo. Yan. Dito muna tayo. Yan. Believe sa grupo. Napakalaki niyan, guys. Napakalaking factor niyan na dapat may believe kayo sa grupo. Ano ba yung pangalan ng grupo natin? Exurge. Ibig sabihin ng Exurge is to rise up. To rise up leader. So ngayon, yun yung pinaka-battle cry ng grupo natin is to rise up. No? Ang pinaka-vision, ang pinaka-mission natin is to open yung mga people, lahat ng tao
na maging open din sila sa pagbi-business, maging open din sila. Although kahit hindi sila sa Chantal, pwede silang gumawa ng sarili nilang business. Basta maging open lang sila sa idea ng budgeting, pagtitipid, pagtsatsaga, pagbi-business. At talagang open sila na possible, possible na matupad kung ano may gusto nila without reason. Iba kasi nagrarason, may anak daw sila, may ganito, walang pera. Pero alam ko, yun yung pinaka main reason ng grupo is to enlighten people talaga na possible at as long as naniniwala ka at at confident ka na mangyari yung mga gusto mong mangyari. So isa rin sa mga mission ng company ay amin ng grupo is talagang matulungan yung bawat isa. Napapansin nyo, uh, talagang nung nagsimula yung mga founders, talagang yan, talagang from ground talaga, no? So yun yung pinaka alam natin yung pinagdadaanan ng lahat. So hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikasasama ng grupo, di ba? So yun, tiwala lang talaga sa grupo guys, lalaki at lalaki. Tayo yung magiging pinakamalaking grupo dito sa kumpanya, no? Sama-sama tayo, pupunta tayo Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Japan, buong Asia na. Lahat yan magiging market natin. Tayo yung magiging pinakamalaking grupo dito. Next product, um, isa sa pinaka nagandahan ako dito is yung product talaga kasi I work as a call center din before, di ba? Tapos, one time kong ginamit yung Mr. Vita Barley. Talagang naramdaman ko yung energy ko sa maghapon. May times kapag nagugutom ako, yun lang talaga pinapapak ko. Talagang nakita ko yung effectivity ng product, patented, maganda, talagang nakakatulong. Actually, kung titignan niyo sa social media, marami nang gumagaling, maraming natutulungan ng mga produkto natin. Kaya company-wise, product-wise, maganda yung company. So, tuloy-tuloy lang talaga. Maganda yung product, maganda yung company. So, meron din tayong mga skincare, no? Kung makikita nyo yung mga review ng skincare natin, maganda rin. So, next naman, upline. Kung sino man yung upline o direct sponsor mo, magtiwala ka lang kasi uh, alam naman natin, walang upline, walang sasabihin yung upline nyo na makakasama sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi para kumita yung upline nyo, syempre dapat kumita yung downline. Di ba? So, ang goal ng upline is pakitain yung downline kasi kapag mayaman yung downline, anong tingin nyo sa upline? Yayaman din yung upline. Kaya walang sasabihin, walang gagawin yung upline na makakasama sa downline. Kaya dito, may culture tayo sa grupo natin na yes upline. Kasi without a doubt, talagang tutulong yung upline the best they can at hindi niya pababayaan. Siyempre, wala naman tayong gagawin o sasabihin na ikasasama ng downline, di ba? Kasi, di ba, may misconception ng iba na nasa pinakatuktok lang kumikita, yung pagkakitaan ka lang. Hindi yung ganun, no? Kasi kayo rin naman makakapag-evaluate sa sarili nyo kung ganun ba yung nagiging upline nyo, di ba? Next, tiwala sa downline. Siyempre, may mga downline na ayaw ipag-present yung mga, I mean, may mga upline na ayaw ipag-present yung mga downline nila. Sabi, may mga nagprepresentang mga downline, sila na lang magpe-present, sila nang ganito, silang ganyan. Pero kapag walang tiwala yung upline, anong mangyari? Pipigilan niya, mahihinder yung growth ng downline. So, dapat as a upline, meron kang trust, meron kang tiwala doon sa magiging downline mo. Dapat pagkatiwalaan mo sila kasi bawat isa may kanya-kanyang galing yan. May, lahat pwedeng mag-improve. Talagang walang capacity, talagang lahat as long as gugustuhin mangyayari. So, yun yung pinaniniwalaan ko. Kaya dapat magtiwala tayo sa mga downline na kaya nila gawin yung task na kaya nilang gawin yung task na binigay natin sa kanila. Next, isa sa pinaka-importante, tiwala sa sarili. Alam nyo, kapag walang tiwala sa sarili, nandiyan yung fear. Pag may fear, walang confident, walang action, walang result. So, yan yung sa isang bagay na talagang naging malaking bagay, malaking factor sa sarili natin na dapat may tiwala ka sa sarili mo. Kapag sinabi mo to sa isang tao, mangyari at mangyari yan, no? Talagang magagawa at magagawa mo. Tiwala lang. So, isa pa sa pinaka-importante is tiwala sa Diyos.
Kasi alam naman natin, di ba, na as long as alam naman natin ng Diyos ang higher power sa lahat. Na kapag wala tayong ginagawang mali, yan, talagang tutulungan at tutulungan tayo. Matik na yan. Next, commitment. So, dito sa commitment, napaka-importante nito. Kasi halimbawa, dito kasi may iba't ibang klase ng mga commitment. Yung unang commitment is yung I'll try. I'll try. Next is yung I'll do my best. I'll do my best. Next, I'll do whatever it takes. So, magbibigay ako sa inyo yung example. Halimbawa, ako, doktor, kasi ikaw yung pasyente. Tapos ngayon, sasabihin ko sa iyo, meron kang sakit na nakakamatay, tapos mga 1 year ka na lang or yeah, sabihin natin 1 day ka na lang mabubuhay. Or sabihin natin 1 week. Yan, 1 week, 1 week. So ngayon, ako yung doktor. Kasi tinanong mo ako, sabi, Dok, magiging successful ba yung operasyon ko, Dok? Kapag sasabihin ko na ano, I'll try. I'll try. I'll try. Ano mararamdaman mo? Next, sabihin, tanungin mo ako ulit. Okay. Dok, Dok, um, maging successful ba yung operasyon ko, Dok? Siyempre, sasagot ko, I'll do my best. I'll do my best. Pero what if ganito? Dok, uh, magiging successful ba yung operasyon ko? Alam mo, sabihin natin, pangalan is Marian. Alam mo, Marian, years of experience ko. And I'll do whatever it takes para maging successful yung operation mo. Based dun sa tatlong bagay o tatlong level ng commitment, ano ka? 'Di ba? So, halimbawa, kung I'll try my best ka, yung gagawin mo, I'll try lang talaga. I'll try my best lang talaga. Pero, ang pinaka magandang commitment sa tatlong to, alam mo kung ano, is yung commitment na I'll do whatever it takes. Halimbawa, ikaw, upline ka. Tapos, meron kang mga downline, lahat yan whatever it takes. 'Di ba? Lahat yan whatever it takes. Tapos lahat ginagawa yung best, lahat ginagawa nila, 'di ba? Tingin mo, anong mangyayari sa'yo, di ba? Siyempre, magsasucceed ka kasi lahat ng downline mo, whatever it takes. Pero ang twist niyan, alam nyo, walang agila walang agila o walang maliit na ibon na nakakadagat ng malaking agila. Kaya, napaka-importante, bago ka magkaroon ng downline na whatever it takes, ikaw muna sa sarili mo, dapat whatever it takes ka. Kasi isipin mo, kapag lahat whatever it takes, di ba? Next, discouragement. Ito isa sa pinakamalaking bagay. Discouragement. Discouragement isa ito sa pinaka mga nagiging rason kung bakit may mga bagong distributor 1 week pa lang, 1 month nawawala na dahil sa discouragement. Bawa, may downline lumapit sa iyo. Calvin, Coach Win, ayoko na. Bakit ano nangyari? Kasi ano ano ba nangyari? Kasi tinanggihan daw siya ng friend niya, di ba? Tinanggihan ako ng friend ko. Wala akong invite. Sabi niya, oh, bakit? Ba't wala kang invite? Ilan ba yung kinausap mo? Isa lang. O, di ba? Gusto ko lang ipaliwanag dito sa inyo guys na sa discouragement, isa siya sa pinaka main reason kung bakit yung mga tao is takot o yung mga tao is nawawala, yung mga bagong distributor is nawawala. So dapat sa discouragement, dapat marunong ka mag-handle ng discouragement. Ngayon, paano ba yan susolusyonan? Paano ba yan i-handle? So dito, meron tayong tinatawag na SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Yan. So halimbawa ganito. Um, invite ka, di ba? Invite ka. So halimbawa, for example, sa isang deck of cards, ilan yung baraha? 'Di ba? Week 52. Tapos ilan yung aces? 4. So para lang yang pagkuha ng baraha. So yung 4 na aces, yun yung dapat mo makuha. So kukunin mo.
Di ba? So, pagkuha mo hindi aces, so ibig sabihin nag-no. So, anong gagawin mo? Yun lang, next page lang ulit. Hanggang makuha mo yung aces. Ibig sabihin yan, dapat wag kang magiging attached doon sa ini-invite mo. 'Di ba? Wag kang magagalit, wag kang ano, 'di ba? Halimbawa, kasi normal naman sa ating ma-discourage halimbawa, yung nag-aabang ka ng taxi, 'di ba? Nag-aabang ka ng taxi. Tapos may dumang taxi. Tapos pinara mo. Sinabi mo, ay, dito po ako sa may ano, kasi sasabi ng taxi. Ay, malayo. O, 'di ba? Matapos, halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang SM, nagpipa-free taste ka, 'di ba? Nagpapa-free taste ka. Tapos sinanggihan ka, 'di ba? Oh, 'di ba? Lahat tayo nakakaramdam ng discouragement. Pero ang twist diyan, dito sa business dapat tanggalin natin yung attachment. Tanggalin natin yung emosyon, tanggalin natin yung drama. Kasi halimbawa, sa 52 cards sa isang deck, 'di ba? Apat doon is aces. Pagkuha mo wala, pagkuha mo wala. So, pagdating sa pag 48, 'di ba? Pagdating sa 48, nag-quit ka. Yung next nakuha mo na aces na pala yun, 'di ba? So yun lang guys. In terms ng discouragement, lagi lang natin iisipin na numbers game lang talaga siya. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. So, lagi lang natin yung iisipin. And may isi-share ako sa inyo story ng isang palaka. Ito isa pinakamaganda, pinaka nagugustuhan kong story. So, ito, pangalanan nating ano, yung magandang pangalan dyan. Ah, Carlo Palaka. Si Carlo Palaka. O, ano yun? Kung sino man si Carlo dyan, no? Carlo Palaka. Si Carlo Palaka, nakatira siya sa isang imbornal. Sa imbornal na yan, madilim. So, nandiyan yung mga iba't ibang klase ng mga palaka. Marami yung palaka. So, share ko lang to sa yung story na to kasi alam ko, kahit anong banggit ko dito, talagang may mga bagay na hindi na ma-retain. Pero at least yung story is magigets nyo pa rin, no? So si Carlo Palaka, gusto niyang umakyat dito sa puno. Kasi nasa puno, may mga ibon, maganda, mabango. So gusto niya lang umakyat. Gusto niya umakyat, mag-explore, makita kung gaano kaganda yung labas ng imbornal. Kasi sa imbornal, mabaho, madilim, tapos marami mga pangit. Hindi, joke. So ayan. So anong nangyari nito? Si Carlo Palaka, akyat siya ng talon. So bata pa siya dito. So talon siya ng talon. Tapos, yung mga kasama niya, pinagtatawan, hindi si Carlo Cala, baliw, abnormal siguro yun, yung talon ng talon. Alam mo, kasi sinabihan pa siya ng mga lolo na palaka. Sinabi sa kanya, alam mo, dito na kami lumaki, dito na kami nagkaanak, dito na kami namatay, hindi ka na makakaalis dito sa Imbornan. Sinabihan siya ng gano'n na Carlo. Sinabihan din siya ng mga kasama niya mga palaka na baliw daw siya. Kasi bakit gusto niya pumunta doon, hindi niya nga daw yun magagawa. 'Di ba? Hanggang dumating sa point na syempre kakatalon, 'di ba, ang palaka, the more na tumatalon sila, the more nagiging strong yung mga muscle nila. So hanggang talon siya ng talon hanggang dumating sa point, pak, nakatalon yung palaka, 'di ba? Nakatalon si Carlo Palaka. So ano nangyari, 'di ba? Parang sa atin lang 'yan ng mga bagong distributor, 'di ba? Kumbaga sa Chantal, mga bata pa lang tayo. Pero na more na ginagawa natin, nagkakamuscle tayo, lumalaki, na lumalaki hanggang dumating sa point na ma-reach natin yung inaasam nating goal. So darating yung panahon, yan, babalik tayo. Siyempre, bumalik si ano. So, ano ba yung characteristic ni Carlo Palaka kung bakit niya na-reach yung goal niya? Ito, ano to? French. Yan, bench. Kasi Carlo Palaka ay bench. No? So, gets yung bench? Yan. Si Carlo Palaka, bingi. Diba? Bingi siya. So, bingi siya. So, hindi siya nagpadala sa discouragement. Nagbingi-bingihan siya. So, pinaniwalaan niya lang kung ano yung goal na gusto niya makuha. Until such time, na nakapunta na siya dun sa goal na gusto niya makuha. So, ngayon, nalala ko tuloy yung isa kong downline. Pero, kasi, ano siya, 18 years old, mga ganyan, 18 years old. Sabi niya ba naman na ano, umuwi siya sa kanila tapos sabi niya, inutusan siya ng mama niya, nak, magsahin ka na nak.
Magsaing ka na. So, ganyan na siya. Nak, magsaing ka na. Kasi ayaw, nakailang ulit na yung mama niya, pero ayaw niya talaga. So, anong nangyari niyan? Sabi, ano, bingi ka ba? Sabi po kasi ni Apps Calvin na ano daw, magbingi-bingihan daw ako. So, anong nangyari, nagbingi-bingihan siya. Wag niya nang gagawin yun, no? So, ang ibig sabihin kasi nito is yung magbingi-bingihan tayo sa mga discouragement. Huwag natin masyadong literal. Next. Ngayon, dito sa Chantal for 7 years is marami ng mga nag-succeed. No? So ngayon, ito yung isa sa mga 7 year success graph dito sa Chantal. So ito, sa first uh, x-axis, kung di nagkakamali, x and y-axis. So dito, ito yung income. Dito yung time. Dito kasi, ito, employee. Ito yung Chantal distributor. So nangyari, as an employee, ito yung graph natin. Ito yung 5 years track natin. So, habang tumatagal, tumataas ng konti yung sahod natin. Pag napopromote, lumalaki. So, yan. So, ito naman, sa Chantal, syempre, wala pa tayong income. Hanggang dumating yung panahon, is na-meet natin yung turning point ng pagbibusiness natin sa Chantal. So, dito may option tayo, either tuloy-tuloy until makuha yung pinaka peak ng ating goal dito sa Chantal or bumalik sa employment. So dito, sa start nito, syempre maliit pa yung kita natin. Nandito yung mostly mga discouragement. Pero until such time, darating ang panahon na mas mahigitan natin yung ating sahod as an employee and we can reach financial freedom. Okay, next. Alright. Isa sa pinakamatinding formula ng success dito sa Shantara is yung excitement. Halimbawa, meron kang ini-invite, sabi, alam mo, may ano ako, meron akong isang side hustle. Grabe, yayaman tayo dito. Di ba? So, ay, excitement is, alam mo ba, meron akong alam, yung parang excited ka matuto, excitement kasi sa excitement, mas mararamdaman mo yung enthusiasm, mas mararamdaman mo yung energy, yung giggle. Kaya dapat, as a distributor, lagi nating mararamdaman yung excitement. So, paano ba yung excitement? Alam mo, friend, meron akong isang alam na magandang side income na makakatulong sa'yo kahit wala kayong lalabas na pera. Ayun, ganyan. Iparamdam mo yung excitement. Okay? Excited ba kayo? Okay. Next. So, ngayon alam na natin yung why, yung 80%. Alamin na naman natin yung how. Paano ba natin siya gagawin? So, ito, isa sa pinaka-importante, malalaman natin kung ano yung mga bagay na dapat natin. Ito yung 5 fingers of success dito sa Chantal. Number 1 is build your prospect list. Napaka-importante ng prospect list. So, either for recruitment or for product selling, napaka-importante ng prospecting. So, create a list of 100 people and then after that, ang gawin mo is i-categorize mo. So, meron kasi tayong tinatawag na different market. Meron tayong hot, warm, and cold market. Hot market, usually ito yung parents natin. Mga people na lagi natin nakakasama, best friend natin, kaibigang buo, pinsang buo. Yan. Yun yung hot. Yung tipong may malaking tiwala sa'yo, magkasama kayo palagi, best friend talaga kayo. Meron mang warm, yung colleague na natin, workmate, yung talagang nakilala lang tayo pero hindi natin mostly nakakasundo. Hindi naman nakakasundo yung wala tayong masyado interaction. Tapos yung cold, sila naman yung market na talagang blanco. Hindi natin kakilala, wala. Yan. So ngayon, hanapin nyo doon yung hot market. Doon muna ka sa hot market. So, dyan magsisimula yung testimonial. For example, once na meron na kayong list, na-sort out yun na, for example, sa 100 list, meron kayo mga 10 or mga 20 hot market. Gagawin nyo dyan, i-categorize nyo naman siya sa month. So usually, nag-evolve na to month to dati, ngayon month. Hanapin mo yung taong may pera,
may authority, may needs, at may trust. So, ang gagawin mo dyan, although may makita kang ganito, pero mostly, ang gagawin mo nito, pag ang binibenta mo is yung product, usually ang hahanapin mo is yung taong may needs. Either product or either product or yung opportunity. So, ang gagawin mo dito, just create a list and categorize mo lang siya sa money, authority, needs, and trust. Sino ba doon yung mga tao na may malaking tiwala sa iyo? Sino ba doon yung mga taong tingin mo may pera, may authority, at merong needs ng product or opportunity natin? So, ang una mong tatargetin is yung mga taong may needs. Okay. Sila yung punang pupuntahan as if need ba nila ng product or yung opportunity. Next, by the way, dito magkakaroon tayo ng separate training. So yung training natin is yung fanatical prospecting. Napakalupit na. So stay tuned lang. So yung training na yon, exclusive lang yun talaga for mga members na nag-reach na ng consultant rank. Yan. Or kahit hindi pa, pero yung yan, part ng team. So if ever minaligaw, you can just message lang and then we can give you the other materials, no? Next, inviting. So sa inviting, meron tayong strategy na ginagamit is yung form and 3:1. So sa form, ganito yan. Isa siyang acronym. Yung F for family, O for occupation, R for relationship, and M for message. So yung family, ayan, usually start of conversation. Yung form ginagamit natin yan to check kung ano yung needs ng customer. Ano ba yung needs nila para madig deeper natin kung ano yung pangangailangan nila. For example, we can start the conversation like this. Hi friend, for example, hi John. Kamusta naman yung ano, kamusta pang kunyari stranger, hindi natin kilala. Hi John, ay hindi. Ano ba? War market, magkakilala, war market. For example, hi John, basta pre. Basta pre. Yan, yun, di ba? Sinabi niya. So, by the way, saan ka nag-work ngayon? Ay, dito tayo sa occupation. Saan ka nag-work ngayon? Ano yun lang Saan kayo nag-work ngayon? Dito ako sa may SM. Sa SM ka pala. Anong work mo dyan sa SM? Bagger. Bagger. Okay. Bali, pagkano ang ano mo dyan? Ay, bakit mo magtanong kung ano, magkano yung income mo dyan sa pagiging bagger? Usually mga minimum. Kamusta? Okay naman, sapat naman. Ganyan. Actually, bro, medyo mahirap nga yung work, tapos gipit, ganyan. Minsan di pa kasya yung sahod. Ping! That point needs. So that time, pwede ka na sabi na, actually bro, meron akong sideline ngayon na baka gusto mong i-check. After checking, you can decide if it works for you, kung okay ba sa'yo. So next naman, pwede rin relationship. Hi bro, by the way, bro, sa relationship, lumalabas naman siya is like, for example, ganito. Be, Kat yung pangalan, Kat. Hi Kat, hi John. So, by the way, di ba, naalala mo yung friend natin na si ano? Okay. Okay. I mean, kamali pala ako dito. Ano siya? Recreation. So, recreation to hindi to relationship. Kamali ako. I-edit ko lang siguro saglit. Yan. At relationship to kaya pala. Recreation. Recreation. Yan. Okay, present. Yan. So, recreation, dito naman is, alam mo yung hobby. Bro, di ba mahilig ka mag-basketball? Oo, nagba-basketball ako. Okay. Kaso ngayon, di na ako nagba-basketball kasi may ganito ako eh. Actually bro, meron kaming ganitong product na baka gusto mong i-try. Di ba? Ganun. So, for example naman sa family, bro, pangilan ka sa mga family? Ay, pangilan ka sa magkakapatid? Actually, ako yung panganay. Kamusta naman pagiging panganay? Okay naman.
masaya, kaso medyo ano eh, o di ba? So, dun yun yung tumutulong. Kaya message, sa message naman, hanapin mo kung ano yung deep why or yung goal. Bro, ano pala ang goal mo ngayon? This ano? Actually, ang goal ko, ganito, ganyan. Actually, bro, meron akong alam opportunity, makatutulong sa'yo. Ganyan. Sa 3 is to 1, ito naman, kasi mostly, na-experience ko before, yung ginagamit ko tong form. May mga nagre-reply sa akin, akala nila ini-interrogate ko daw sila. Diba? So, itong 3 is to 1 is 3 question and 1 story. For example, ganito. Bro, pangilan ka sa magkakapatid? Panganay. Panganay ka. Kamusta naman pagiging panganay? Enjoy. Medyo maraming responsibility. Yung ganyan. Kamusta naman yung, kamusta naman? How it going? Yung ganyan. Actually, ganito. Actually, bro, ayan, dito naman tayo sa one. Actually, bro, panganay din ako. Okay. So, yun, ganyan siya tumatakbo. 3 is to 1. Next, ito. Next is you need to master ABC. Napaka-importante nito guys, master the ABC. So ABC stands for authority, bridge, and client. So bakit ba napaka-importante na master natin yung ABC? Dito kasi sa ABC, nandito naka-determine kung pakikinggan ba ng tao yung presentation or ng client natin yung presentation. For example, sa isang golf, ito, golf ball. So, ang golf ball is yung authority, ang bridge is yung itong stake, and yung client is yung ground. So, for example, in order to build a trust doon sa authority, dapat yung bridge is na-tee up na yung authority. For example, ganito. Ako yung downline. Tapos, may upline ako si Mark. Tapos si John naman yung friend or yung client. Sa pag ABC, napaka-importante na dapat malayo kayo dun sa authority. Huwag yung magkatapat na kayo, actually bro, ito yung aking mentor, ito yung ganyan-ganyan, mayaman to. Huwag ganun. Dapat, malayo pa lang, chat pa lang, o nasa biyahe, ganito na yung gagawin. Actually bro, ganito. Itong papakalala ko sa'yo, busy kasi ito siya. Tapos maraming business. Tapos, actually, ito yung tumulong sa akin para ma-reach yung success na meron ako. Napaka-successful ng taong to. Magaling na author, magaling na speaker, at talaga marami natulungan. So, basta listen ka lang dun sa ano niya, parang ganyan. So, yun yung pinaka-main purpose ng ABC is to bridge yung authority doon sa client so that yung client is mas pakikinggan yung authority. So pag na-build or pag na-ABC mo na ng magaling at malupit yung authority, for sure, magpipay in or bibili na yun ng product doon sa authority. Pakikinggan niya na. So pay in na yan for sure. Basta magaling kang mag-ABC. So wag lang masyado exaggerated na actually mayaman to ba pang yung decent and professional lang, no? Next. Yan, sana marami kayo natutunan. Ito yung pang fourth. Ito yung pinaka isa sa nagandahan ako. So, ngayon, back then, years 1960s, 1980s, salesperson, kailangan yun ng tao. So, ang access ng information para makabili tayo is nasa salesperson lang. Pero ngayon, digital age, Facebook, Google, YouTube, lahat na ng platform nandyan. So, ang customer, instead na nasa salesperson ang power to provide information or power sa conversation, is napunta na ngayon sa customer kasi hawak niya yung information. Kahit wala na yung salesperson, she can get all the information na. So, ang mangyayari niyan ganito. Inbound sales strategy is ganito ang mangyayari. So, kaya mas wala ng trust yung mga tao sa mga salesperson ngayon kasi as a salesperson, as entrepreneur, is hindi tayo nakapag-age o nakapag-adapt sa digital age. So ano ba yung digital age? So ganito ang mangyayari. So ganito yung strategy niya. So instead of us going to the customer to provide information, ang gagawin natin is we create a certain type of information na available sa customer
So the customer is kukunin yung information, tapos in exchange this information, they will provide their contact number sa'yo. In that way, makabuild ka, maka-start ka ng conversation. So, yung demonstrate how good you are usually ads, offer high value content, and offer usually free products, templates, ebooks, tapos in exchange na makuha mo yung email or contact number nila. The next step is yung pipeline. So, meron tayong training sa pipeline. Okay. So, ito yung master the pipeline. So, ito yung sa pinakamaganda. Talaga nagandahan ako dito. Pipeline. Kasi ganito siya. Before I started, hindi ko alam kung paano yung sisimulan. Ano bang dapat kong gagawin? Build a prospect, prospect, prospect. Sulat ako sa record book. Actually, ito yung record book ko. Yan. Ito. Puro pangalan yun ng tao. Ang hirap i-manage. So, then I was introduced sa isang system which is ito, pipeline. So, nangyari dito, so para lang siyang step-by-step process. For example, in order for you to go to the second floor, meron kang step na akyatan. So, first step is yung leads. Yung leads, kasi di ka pwede makbang na ganun. Di ba? So, importante nating maintindihan dito as a business owner, a network marketer, dapat yung customer natin dumaan sa proper process. Kapag walang presentation, dapat walang follow-up. Pag walang appointment, walang presentation, hindi pwede paslak ka lang ng paslak ng presentation. Hindi, parang ganyan siya. So, dapat proper, step by step, from leads, either ads, or kung anong way ng pagkukuha mo ng leads, bumibili ka ba ng leads, then yung contact, you set an appointment. Sa pagsiset ng appointment, meron din tayong bukod na training dyan. So, yan. So, ano lang tayo, magkakaroon tayong conduct ng training dyan, pero exclusive lang din sa mga part ng ating team. So, from contact, kasi meron yan eh. Sa pagko-contact, meron naman din yung step-by-step process. Greetings, form, tapos offer, set appointment, follow-up. Yan, meron yung may mga ano rin yan. So yun, pagka-contact na, set appointment, then presentation. Pag-complete ng presentation, follow-up, follow-up. Tapos either retail sales or sponsorship. Then after nyan, serving na, train. Kasi, for example, sa isang tao, sinabihan mong kikita siya ng 10,000 per month. Pag nag-sign in siya sa'yo, you have the responsibility na matulungan siya, ma-meet niya yung certain goal na 10,000 per month. So, ganun siya tumatakbo. Hindi porket na nag-entry na siya, is tapos na yung responsibility natin. Okay, next. So, meron tong actually, meron tong pagkakasunod na process. Meron tayong ginawang system dito para makatulong talaga sa inyo. Okay. So last part, goal setting. So ito yung as a new distributor, ito yung pinaka-goal natin. So meron kasi tayo mga levels of how we can start the business. Affiliate, ambassador, ambassador, VIP, affiliate, starter, 1,000 starter, VIP, and pro. So if affiliate ka, goal mo dapat na ma-hit mo yung starter, ma-hit mo yung VIP, and ma-hit mo yung pro. Kasi dito, parang ginawa tong team for newbies, no? For newbies. Although merong mga na mga matagal na, pero build talaga ng system for newbies, no? So ganun siya. Start malaki. So get your first redirect reach consultant rank this month. Help first redirect to reach consultant rank also, and order 100 points of product monthly. So yun yung pinaka-goal natin. So yun guys, after this, meron tayong susunod pang mga training. So in-invite ko rin kayo, no? So tuloy-tuloy lang. So ginagawa naman din natin yung best to get all the information needed para sa team. Then, para talagang alam natin kung paano natin siya gagawin. So, after this, invite ko kayo, may next training pa tayo, exclusive for members ng Team Xsurge.
So if you're not a member of Team X Surge and you want to access yung ating training, you can just message sa ating Facebook, or I will just leave yung ating information, contact information, uh, or link after this video. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo, and lagi nyo lang tatandaan, it doesn't matter what works, what matters, what duplicates. Bye-bye.